Sa book ni Philemon, sinabi namin sa inyo, merong tatlong main na karakter. Alam natin yan, si Paul, si Philemon, at si Onesimus. Sa mga nagdaang mga linggo ay napag-aralan natin ang buhay ni Paul at pinakita sa atin yung mga examples na dapat nating sundin. Katulad nga ng sinabi ni Paul sa kanyang sulat sa Corinthians na imitate me as I imitate Christ. So nag-set si Paul ng example, yun yung mga napag-aralan natin sa mga nakaraang linggo. At ngayon naman ang ating pag-aaralan ay ang buhay ni Philemon. Ano nga ba ang lesson na makikita natin sa buhay ni Philemon? At bago natin titingnan kung ano ang makukuha nating lesson sa buhay ni Philemon, ay bibigyan ko muna kayo ng konting background kung sino nga ba si Philemon. Si Philemon ay isang Griego na na-convert into Christianity sa pamamagitan ng ministry ni Paul during his time sa Ephesus sa AD 52 to 55. 3 years na nagstay si Apostle Paul sa Ephesus at doon ay na-convert si Philemon sa pamamagitan ng kanyang ministry. At si Philemon ay isang mayaman na Roman citizen. Sinabi ko sa inyo kanina, Griego siya. Greek siya na Roman citizen. Parang Pilipino na American citizen. Okay, baka naguluhan kayo. Akala ko ba Griego siya, pastora, tapos bigla siyang naging Roman citizen. So, Griego siya na Roman citizen. Isa siyang mayaman na Roman citizen na nakatira sa Colossus, na meron siyang pagmamayari ng higit na isang slaves. At isa sa mga slaves niya ay si Onesimus, at si Onesimus nga ay inoffend siya sa pamamagitan ng pagnanakaw sa kanya at pagtakas papunta ng Roma. Kung babasahin natin itong maiksing letter ni Apostle Paul, ay makikita natin na sa mga isinulat at mga sinabi ni Apostle Paul regarding kay Philemon ay meron siyang magandang testimony. Meron siyang good testimony among the believers na pagpapakita na si Philemon ay isang obedient na anak ng Diyos. Kaya nga, obeying God's word, lesson from Philemon's life ang naging title natin dahil ine-emphasize nito ang pagsunod ni Philemon sa salita ng Panginoon. So titingnan natin ngayon, ano nga ba ang matututunan natin sa buhay ni Philemon? Una diyan ay ang generosity. Verse 2 ng Philemon. Kasama si Apphia na ating kapatid, si Archippus na kapwa natin sundalo ni Kristo, at ang mananampalatayang nagtitipon sa iyong tahanan sa pagsamba sa Diyos. Makikita natin dito sa greetings ni Paul na ginreet niya hindi lamang si Philemon, maging si Apphia, na sabi nila na si Apphia ay asawa ni Philemon at si Archippus ay anak ni Apphia at ni Philemon. At hindi lamang itong tatlong ito ang kanyang binati, kundi maging ang mga Kristiyanong nagkakatipon sa kanilang bahay. Sabi ko sa inyo nung nakaraan, ang church noon ay wala silang building. Ang gathering nila ay nasa loob lamang ng mga bahay-bahay ng mga kapatiran dahil ang church building ay naipatayo lamang ito or nagsimula lamang silang magpatayo ng mga church building noong pangatlong siglo or 3rd century. Doon pa lamang nagkaroon ng ganito na church building. Ang mga churches noon ay nagtitipon sa mga bahay. Kaya ang binati ni Apostle Paul dito, walang iba kundi ang church na nagkakatipon sa bahay ni Philemon. Pinapakita dito na si Philemon ay isa siyang generous na tao. Ang generosity ay vital sa Christian community. Hina-highlight nito ang value ng pagsasama-sama natin at pagtutulungan natin sa isa't isa. Hindi madali ang maging host ng gathering. Yun ngang magkaroon ka lamang ng bisita ng 5 hanggang 7 tao. Parang nakakapagod na siya. Pero isipin ninyo, siguro sa bahay ni Philemon ang nag-gather sa kanilang bahay, it's around 100 na tao. Isipin mo, weekly yun. Actually, noong sila ay nag-gather, ang mga early believers, ang gathering nila ay daily. Isipin ninyo yung generosity na meron kay
Philemon, hindi siya nagreklamo, nakakapagod naman, sa susunod na lang, wag na lang tayo dito na mag-gather. Yung kanyang pag-host ng church sa kanyang bahay ay pagpapakita ng kanyang pagiging generous. Verse 21, sumulat ako dahil malaki ang tiwala kong pagbibigyan mo ang aking kahilingan at alam kong higit pa roon ang iyong gagawin. So makita natin, apart sa pag-host niya sa mga believers para sa kanilang gathering, merong hiningi sa kanya si Apostle Paul, walang iba kundi yun nga yung kay Onesimus. At naririto yung expectation ni Paul at yung confidence niya na hindi lamang kung ano ang hiningi ni Paul sa kanya ang ibibigay niya, kundi hihigitan niya pa yung expectation. Alam ninyo, ang taong generous, pag nagbigay yan, higit pa yan sa normal, higit pa yan sa mga inaasahan natin. Ganon ang taong generous sila. Si Apostle Paul, naroon ang kanyang confidence na yung hinihingi niya ay hihigitan pa ni Philemon dahil si Philemon ay meron siyang generous spirit. Bilang mga Kristiyano, ano nga ba ang itinuturo nito sa atin? Tayong mga Kristiyano, dahil nasa atin ang Spirit ng Diyos, dahil ang Spirit ng Diyos ay Spirit ng generosity, dapat tayong mga Kristiyano, ang buhay natin ay nakakakitaan ng pagiging generous. At paano natin mapapractice ang generosity sa ating buhay? Host a life group or outreach. Hindi madali ang mag-host. Sino ang nag-host ng life group or ng outreach? Hindi siya madali, tama ba? Pero na-enjoy nyo. Na-enjoy nyo siya. Ganon din si Philemon, kanyang na-enjoy na patuloyin ang mga kapatiran sa kanyang tahanan. Ang hospitality ay isa siyang expression or isa sa mga expression ng generosity. Ang generosity ay hindi lamang pagbibigay natin ng ating pera, hindi lamang na pagbibigay ng ating time sa ating mga kapatiran, hindi lamang pagbibigay ng ating pagpapatawad sa kanila ang generosity. Ang hospitality ay isang expression ng generosity. Ang itinuturo sa atin dito, especially sa atin dito sa New Life, ang dami po nating life group at outreaches at nangangailangan tayo ng mga host. Bubuksan ninyo ang inyong mga tahanan para kayo ay mag-host ng life group or outreach. Ang bahay natin hindi yan nakasara para sa ating mga kapatiran. Ang bahay natin ay lagi itong nakabukas para sa ating mga kapatiran. Ang itinuturo lamang sa ating mga Kristiyano na hindi natin patutuluyin ay yung mga nagtuturo ng maling turo. Pero yung mga kapatid natin, yung mga gawain ng church, ng New Life, ang gawain ng New Life, i-open natin ang ating tahanan para tayo ay mag-host. Amen ba? Letter B, support our church financially. Paano natin isusupport ang church natin financially? Through tithes. Matthew 23:23. Nakakaawa kayong tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, kayong mga mapagkunwari. Ibinibigay nga ninyo kahit ang ikapo ng inyong pampalasa. Ngunit hindi naman ninyo sinusunod ang mga mas mahalagang utos tungkol sa pagiging makatarungan, mahabagin, at pagiging tapat. Sa binasa natin yan, sinabi ba ni Jesus Christ, bawal ang mag-ikapo? Kinondena ba ni Jesus Christ ang pag-iikapo? Ano ang kinondem niya? Hindi nila sinusunod ang mas mahalagang utos tungkol sa pagiging makatarungan, mahabagin, at pagiging tapat. Hindi kinondena ni Jesus Christ ang pag-iikapo, hindi niya inabolish, at hindi niya ninalify ang pagbibigay ng ikapo. Dapat nga ninyong ibigay ang inyong ikapo. Hindi niya sinabing, huwag niyong ibigay ang inyong ikapo. Dapat ngang magbigay kayo ng inyong ikapo. Pero, huwag
naman ninyong kaligtaang gawin ang mas mahalagang utos. Ano yung mas mahalagang utos kanina na sinabi? Ang pagiging makatarungan, mahabagin, at pagiging tapat. Ibigay natin ang ating ikapo, pero wag nating kalilimutan ang maging makatarungan, mahabagin, at matapat. Hindi sinasabi ni Jesus Christ na ninalify niya ang pagbibigay ng ikapo. Sabi nila na ang tithings ay hindi na practice ng New Testament Church dahil ito ay under law. Sino ang nabasa ninyong unang nag-practice ng tithings sa Old Testament? Di ba si Abraham? Meron na bang law nung time ni Abraham? Wala pang law nung time ni Abraham. Saka lang dumating ang law nung panahon ni Moses. So ang tithing ay pinapractice na ng mga patriarka before pa dumating ang law. So ang tithings ay hindi siya practice under law. Dahil kung ninalify yan ni Jesus Christ, sinabi na sana niya na huwag na kayong magbigay ng ikapo. Ang gawin na lang ninyo, maging makatarungan kayo, maging matapat at maging mahabagin. Sinabi niya sanang hindi nyo na ibibigay. So yung ikapo na yun, nagagamit yun sa operation ng church. Gusto ba ninyo na tayo mag-gather tayo sa kalsada? Doon tayo mag-gather? Sa community center, na kung saan pag kailangan yung community center, wala tayong magamit. 'Di ba? Minsan ang community center, busy-busy yun. So pag Sunday, kailangan nila tayo sa kalsada tayo mag-gather. Sa kalsada tayo magtitipon. So ang pag-iika po ay mahalaga yan dahil kailangan yan sa operation ng loob ng church. Maring sasabihin ninyo kasi, Pastora, dapat hindi na pinapractice yan kasi maraming mga pastors na namumuhay sila sa ikapo ng mga miyembro. Tandaan natin ang mga pastors, karapatan din ng mga pastors ang tumanggap. Dahil sabi ng Bible, ang mga nagtuturo ng salita ng Panginoon ay dapat na suportahan ng mga tinuturuan. Pero mind you, inuulit ko sa inyo, kami po ni Bishop ay walang sweldo dito sa loob ng church. Kung ano man pong nakikita niyong mga suot-suot namin ni Bishop, bakit may alahas ka, Pastora? Bakit maganda ang damit mo? Ang alahas ko po ay binigay ng isang kapatid. Meron po akong sponsor. O bigay ni po si Pastora at si Bishop. O bigay ni sister, o bigay ni brother. Ganun po ang buhay namin. Nakuha ninyo? Ano mang nakikita niyong suot ko, hindi po ito galing sa mga ikapo at handog ninyo. May mga taong hinihipo ng Diyos upang kami ay suportahan. Upang meron kaming maisuot. So hindi ako nagtuturo sa inyo ng ikapo para kami ni Bishop ay yumaman. And mind you, hindi kami mayaman ni Bishop. Wala nga kaming sasakyan ni. Nanghihiram lang kami sa church. Kung meron kaming lakad, service ng church ang gamit namin. Wala rin kaming tricycle, wala rin kaming motor. Ang laki po ng church na ito. Aakala ng iba, mayaman kami ni Bishop, pero hindi kami mayaman. 2 beses lang kaming kumain ni Bishop sa loob ng isang araw. Baka yung iba sa inyo, 7 beses kayo kumain. Kami ni Bishop, 2 beses lang. So ano itinuturo nitong binasa natin? Jesus teaches that tithing is essential. Ang tithes ay pagbibigay ng 10% ng lahat ng ating kinita. So kung ikaw ay kumikita ng 10,000 sa isang buwan, ano ang 10% nun? 1,000. Hindi siya 999. Ang pagbibigay natin ng ikapo ay pagpapakita na kinikilala natin ang Diyos na tunay na nagmamay-ari ng anumang meron tayo. Yun talaga ang pag-iikapo. Yung binibigay mo sa Kanya ang 10%, ito'y isang non-verbal na expression mo na sinasabi mo, Panginoon, ano mang meron ako, ang bahay ko, ang buhay ko, ang lahat ng aking tinatamasa ay nagmumula sa iyo. Ako ay isa lamang katiwala at ikaw ang tunay na nagmamay-ari. Ang hindi natin pagbibigay ng ating ikapo ay pagsasabi natin na, hey, bakit? Ako naman to buhay ko naman to Lahat naman ng pagod, hirap, ako naman nagpakahirap. Ang tanong ko sa inyo,
Saan nanggagaling ang inyong hininga? Kanino? Sa Diyos. Kanino nanggagaling ang ating lakas? Sasabihin nyo sa akin sa pagkain, pastora, papaano kung nawala ang inyong appetite na kumain? May lakas ba kayo? At saan galing ang ating appetite na pagkain? Sa vitamins ba? Hindi, kahit laklakin ninyo ang lahat ng uri ng vitamins. Kung hindi kayo pagpalain ng Diyos ng appetite, hindi rin kayo makakakain. Kanino galing ang inyong talino para kayo ay makapagtrabaho? Galing ba yan sa inyo? Hindi. Galing yan sa Diyos. Ang lahat ng nasa sa atin ay galing sa Diyos. Ngayon, tingnan natin na ang tayo ay kapartner ng Diyos. Kumbaga sa business partnership, si God, lahat 100% ng capital galing sa Kanya. Zero tayo sa partnership. Ngayon, kung titingnan natin sa partnership, ang atin na parte ay 90%. Ang parte ng Diyos ay 10%. Hindi ba dapat mas malaki sa Diyos kasi sa Kanya lahat? Pero binigay niya sa atin ang mas malaking bahagi at sa Kanya lamang ang 10 bahagi. At yung 10 bahagi pa na yun ay hindi naman talaga siya ang gumagamit, kundi tayo pa rin naman ang gumagamit dito sa loob ng church. Unfair ba yon na i-demand sa atin ng Diyos ang 10% ng ating kinikita? Kung sa partnership, supposedly, mas malaki ang sa Diyos. Pero reverse. Unfair ba na ibigay natin sa Diyos ang 10%? Ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng nasa sa atin. So, ang pagbibigay natin ng ating ikapo ay pagsasabi sa Kanya, Panginoon, ako'y katiwala mo lamang at ikaw ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng meron sa akin. Panginoon, ang pagbibigay ko ng ikapo ay pagpapasalamat ko sa iyo. Merong mga nagsasabi na kapag nagtuturo daw ang church ng pagbibigay ng ikapo, yung church daw ay prosperity gospel. Sinasabi ng marami. Hindi po totoo yon. Alright? Kasi ang teaching ng mga prosperity gospel ganito, magbigay ka ng 10% mo para ikaw ay maging milyonaryo, para ikaw ay maging mayaman. Yun ang kanilang teaching. Papaano kung ikaw ay nagbigay ng iyong ikapo, pero hindi ka naman yung mayaman, parang katulad kami ni Bishop. Nagbibigay naman kami ng ikapo, pero hindi naman kami yung mayaman. Ang aming ikapo ay hindi po siya 10%, 40% po ang aming tithes ni Bishop. Pero hindi naman kami yung mayaman. Di sana tumigil na kami. Alam niyo kung bakit hindi kami tumitigil? Kasi iyon ay pagpapakita namin, Panginoon, anumang meron kami ay sa'yo. At kami ay nagtitiwala sa'yo. Ang pagbibigay natin ng ikapo ay hindi para yumaman. Okay? Hindi yan ang tinuturo namin sa inyo na magbigay kayo ng inyong ikapo para kayo ay yumaman. Ang pagbibigay natin ng ikapo, inuulit ko sa inyo, pasasalamat sa Diyos at pag-acknowledge na siya ang owner ng lahat ng meron sa atin. At ano pang tinuturo ni Jesus dyan ay tithing alone is not enough. Inulit ko sa inyo, hindi lang pagbibigay ng ating ikapo ang minimithi ng ating Panginoong Yesus. Binanggit kanina, ano yung mas mahalagang bagay na dapat nating gawin? Ang pagiging makatarungan, ang pagiging mahabagin, at pagiging matapat. Iyan ang itinuturo sa atin ng Panginoong Yesus. Paano pa natin suportahan ng ating church? Sa pamamagitan lamang ba ng pag-iikapo? Ito ay through offering. Magkaiba ang offering at saka tithes or ikapo. Magkaiba yan. Yung ikapo, 10% ng iyong kabuuang kinita. Ito naman ang offering. 2 Corinthians 9:7. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-aatubili at hindi sapilitan dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Ang offering ito ay free will. Wala siyang porsye-porsyento. Ikaw magde-decide kung ano ang or magkano ang ibibigay mo. Yan ang offering. Ang tithes ay 10%. Hindi po pwedeng 9.5, 9.99. Dapat 10%. Ano nga ba ang ibig sabihin nitong verse na to? We give willingly.
Nagbibigay tayo willingly. And then we give cheerfully. Dapat yung ating attitude sa ating pagbibigay ay masaya tayo. Ginagamit kasi ito ng ayaw magbigay ng kanilang ikapo. Ayaw ko magbigay ng aking ikapo kasi sabi ng Corinthians na magbigay tayo ng masaya. Hindi naman ikapo ang binabanggit ng 2 Corinthians 9:7. Ang binabanggit dito ay offering. Paano ba tayo magbigay? Kayo magdesisyon. Give it as you decided. Walang magdi-decide para sa inyo. Kung gusto mong ibigay lahat ng kita mo, o di 100%, 10% yung tithes, at 90% ang yung offering, at masaya kang bigay mo yon, o di, tatanggapin yun ng Panginoon. Ginagawa ba yan sa early church noon? Yes. Kung mababasa ninyo, itong si Barnabas, sa Acts, si Barnabas ay nagtinda ng kanyang lupain. Siya ay maraming lupain. Ibinenta niya ang kanyang lupain. Hindi lang ikapo ang kanyang binigay, buo, 100%. Kung sinasabi ninyo sa akin, dapat ang giving natin ay New Testament giving. Ang New Testament giving ay radical. Higit sa 10 bahagi, higit sa offering, lahat ibinibigay nila. Hindi sila madamot. Ngayon, ang tithings or ang pagbibigay ng tithes natin, yan ay entry level lamang natin, entry point. Ngayon, kung hindi nyo magawa ang 10 bahagi or 10% ng inyong kinikita, huwag kayong nag-aspire ng 15%. Ang i-aspire ninyo, magawa muna ninyo ang 10 bahagi. Bago kami pumasok sa 40% ni Bishop, tinuruan muna kami ng Panginoon na ibigay ang aming 10%, kapos man kami or nananagana. Kulang or sobra ang pera namin, ibinibigay namin. Mayroon kaming 3 anak, kami ay pastor at wala kaming hanap buhay. Kung anong dumating sa amin, binibigay namin ang buong 10 bahagi ng aming mga pagpapala. At yun ay tinrain kami ng Panginoon at sabi niya, itaas nyo na gawin yung 20%. Nung kami ay na-train sa 20%, ang sabi ng Panginoon sa amin, gawin yung 30%. At nung sinunod namin yung 30%, at sabi ng Panginoon, komportable na kayo sa 30%, gawin nyo ng 40%. Sabi ko sa Lord, hindi ko alam kung iaabot mo nga ba kami sa 90%, bahala ka na. Ang grasya mo ang magbibigay sa amin ng kakayanan. Ang matira na sa aming mag-asawa ay 10%. Ang ating pagbibigay ay natuturuan tayo na maalis ang ating pagmamahal sa pera. Yan talaga ang reason kung bakit tayo tinuturuan ng Diyos. Kasi nagiging Diyos-Diyosan natin ang pera. Ngayon, ayaw mong ibigay yung para sa Diyos, ibig sabihin niyan, kinikilala mo ang sarili mo na ikaw ang Diyos, ikaw ang source, hindi si God. Pagpapakita lamang yon na hinuhold natin yung pera, sinasabi natin, ikaw ang hope ko, ikaw ang trust ko, sa'yo ko nilalagay ang aking pag-asa. Pero pag nilet go mo yun, sinasabi mo, binibigay mo sa Panginoon ng iyong pag-asa at ang iyong pagtitiwala. Non-cash donation. Ano yung non-cash donation na yan? Kung meron kayong property, lupa, or sasakyan, pwede nyong ibigay sa church. Hindi yan nakapangalan kay bishop or kay pastora. Nakapangalan sa church. Yung 2 nating sasakyan ay dinonate yan ng isa nating kapatid. Hindi yan nakapangalan kay bishop or kay pastora. Nakapangalan siya sa New Life. Alright, kung nagbibigay kayo ng lupa, ipapangalan natin yan sa church para magamit ng church. So, walang individual na siyang makikinabang doon, kundi pakikinabangan ng buong church. Amen ba? Number 2, faith. Verse 5, because I hear about your love for all His holy people and your faith in the Lord Jesus. Pinakita ni Philemon ang authenticity ng kanyang faith sa pamamagitan ng uri ng pagtrato niya sa mga believers. Ang faith ni Philemon ay pinakita niya rin sa pamamagitan ng willingness niyang sundin yung request na tanggapin niyang muli si Onesimus. At pinakita rin dito na talagang pinuput into action ni Philemon ang kanyang faith.
Ang faith natin ay hindi siya merely theoretical. Hindi siya hanggang mind lamang, kundi ito'y nagmamanifest sa ating mga actions at behavior natin. Marami kasi ang hanggang dito lamang. That is not genuine faith. Ang genuine faith ay meron siyang resulta. Nababago ang ating action, nababago maging ang ating behavior. Possibly, itong si Philemon, before siya nakakilala sa Panginoon, iba ang treatment niya sa mga slaves. Pero nagbago ang kanyang treatment nung siya ay naging Kristiyano. Sabi ko nga sa inyo, ang slave na tumakas, ang slave na nagnakaw, pwedeng ipapatay ng kanyang amo nung time na yon. Dahil hindi sila tinitingnan bilang isang person, kundi tinitingnan sila as property. Actually nga ang mga slave nung panahon na yon ay pinapamana nila sa kanilang mga anak. Pag slave ka nung panahon na yon, pag namatay na ang iyong amo, hindi ka lalaya. Ipapamana ka sa anak ng amo kasi hindi ka tao sa paningin nila. Hindi ka nila equal, ikaw ay isang property, kagamitan. Ganun ang treatment nila. Pero si Philemon ay nag-shift ang kanyang treatment sa kanyang mga slaves dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. So yung sinasabi nating meron tayong pananampalataya sa Panginoon and yet hindi nakikita sa ating mga behavior, sa ating action, sa ating character, then hindi siya congruent, hindi ko ma-reconcile yung ganon. So therefore, ang faith natin ay meron siyang action. Si Philemon, pinakita niya yon sa pamamagitan ng kanyang pagsunod kay Paul. Maring makikipagtalo kayo sa akin, how can you tell, Pastora? Wala namang sinabi na si Philemon ay sinunod niya ang request na tanggapin itong si Onesimus. Alright. Kung hindi sinunod ni Philemon si Apostle Paul, dapat itong letter na to ay itinapon ni Philemon. Pero dahil sinunod niya, hindi niya tinapon at ito ay binasa sa loob ng church. Makita natin ang kanyang faith ay hindi lamang hanggang utak, hindi lamang hanggang salita, kundi nakita ito sa kanyang behavior at sa kanyang action. So how do we exercise our faith? Paano natin i-exercise ang ating pananampalataya? Letter A, nurture your faith. Paano natin i-nurture ang ating pananampalataya? Kasi by nurturing our faith, yan is practicing our faith. That is exercising our faith. Kasi kung pababayaan ninyo ang faith na hindi mag-grow, you are not exercising your faith. Ang sabi sa atin ng salita ng Panginoon, you have to grow in faith. Ang faith natin dapat ay habang nagtatagal tayo as Christian, yung degree niyan ay tumataas. Kasi ang faith natin ay dynamic. Ito ay lumalaki. Nagsisimula siya sa maliit, papalaki ng papalaki. Ngayon sa pag-e-exercise natin, kinakailangan natin ang in-nurture ang ating pananampalataya. Yung word na nurture, pag-aalaga po. Sa mga hindi nila naintindihan, yung word na nurture, alagaan ang inyong pananampalataya. So paano inalagaan ni Philemon ang kanyang pananampalataya upang ito ay mag-grow sa pamamagitan ng pagdidisciple sa kanya ni Paul? Dinisciple siya ni Paul. Tinuruan siyang maigi ni Paul at nagkaroon ng impact ito sa kanyang buhay. Kaya nag-grow ang kanyang pananampalataya. Paano pa niya ni-nurture o inalagaan ang kanyang pananampalataya? Sa kanyang pakikipag-fellowship sa kapwa believer, through fellowship with believers. Mahalaga sa pag-nurture ng ating pananampalataya ang pakikipag-fellowship natin sa ating kapwa mananampalataya. Dahil sa ating pakikipag-fellowship sa ating kapwa mananampalataya, dyan natin napapractice ang patience. Dahil kung meron kang nakahalubilong kapwa mananampalataya na immature, ikaw ay nag-grow. Diba? Nandun yung patience mo, ang love mo, ang forgiveness. So, nag-grow ang ating pananampalataya sa ating pakikipag-fellowship. Hindi lamang dahil sa tayo ay nagpapaalalahanan at nagpapanalanginan sa isa't isa. Kasi minsan aakala natin na ang pag-nurture lang natin ng ating faith or
or ang pag-aalaga ng ating faith sa pamamagitan ng fellowship, ang naiisip lang natin dahil nagsisharean tayo ng salita ng Panginoon, nagpe-pray tayo para sa isa't isa, hindi din yung pag-develop din ng ating character. Kasi in isolation, hindi na de-develop ang ating character. Let me explain this one. Yung sabi ko sa iyo, in isolation, hindi na de-develop ang ating character. Pero kung tayo ay nakikisalamuha sa ating kapwa Kristiyano na merong kahinaan, nakikita natin ng kanilang mga kahinaan, and yet we still love them, and yet we are patient with them, so tayo ay nag-grow spiritually. Yun ang kahalagahan ng pakikipag-fellowship. So yung mga taong sila ay hindi nakikipag-fellowship, pagkatapos ng Sunday, alis na sila, hindi sila kasama sa life group, hindi sila kasama sa outreach, mapansin ninyo yan, mainipin. Walang pasensya, kasi walang humahasa sa kanya. Pero kung ikaw ay laging nakakasalamuha sa mga kapatiran at nakikita ninyong mga kahinaan ng bawat isa, doon kayo natututo, nade-develop ang inyong character. Amen? Now, ano pa? Through local church involvement. Si Philemon ay isang church leader. Hindi lamang siya nag-host ng church gathering sa kanyang tahanan, kundi isa rin siya sa mga leaders ng church. So, kailangan nating ma-involve sa ministry. Kung gusto nating ma-nurture ang ating pananampalataya, hindi yung pupunta lang tayo ng Sunday. Hindi yung pupunta lang tayo ng life group natin. Kinakailangan din mag-minister din tayo. Ano pa? Letter B, share your faith to unbelievers. So, paano natin i-share ang ating faith sa mga unbelievers? By presenting the gospel. Ginagawa natin yan. Nag-o-open tayo ng ating outreach. Nag-share tayo ng gospel. At ano nga ba ang gospel? Ang focus ng gospel is about the life, the death, and resurrection of Jesus Christ. Yun yung laman ng ating booklet. Ang gospel ay nakatuon siya sa buhay, sa kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Hindi ito tungkol sa na ang Diyos ay tumutugon sa panalangin. Kasi akala natin na sa bagay na yun ay nakakapag-share na tayo ng gospel. Parang ginagawa natin minsan na si God ay genie. Kung yun ang way natin na mag-akay, ginawa nating genie ang Diyos. Paano kung yung inakay mo may pinray siya, hindi niya natanggap yung panalangin niya? Paano mo ipapaliwanag ngayon? Kaya hindi dapat ganun ang uri ng ating pag-witness. Ang pag-witness natin ang tungkol sa buhay ni Jesus Christ, sa kanyang kamatayan at sa kanyang resurrection. Paano pa? By lifestyle evangelism. Ang lifestyle evangelism naman ito ay pagpapakita mo ng iyong change life. Yung action mo, yung behavior mo, yung attitude mo, nakikita yung power ng gospel that can change lives. So, hindi lamang tayo hanggang sa pag-share ng gospel, kundi yung gospel, merong pruweba sa pamamagitan ng iyong uri ng pamumuhay. Marami kasi magaling sila mag-share ng salita ng Panginoon, ng gospel, pero hindi nakikita yung power ng gospel sa kanila. Ang power ng gospel is changing people's lives. So, supposedly, hindi lamang tayo magaling na mag-share, kundi nakikita din sa ating buhay. Kaya dapat magkasama ito, lifestyle evangelism. Paano pa? Digital sharing. Dapat ang content ng Facebook natin ay tungkol sa pananampalataya natin kay Jesus Christ. Ang salita ng Panginoon, spiritual insights, dapat hindi basura ang laman ng ating Facebook. Sino sa inyo ang laman ng Facebook ninyo hindi mapansin kung kayo'y Kristiyano? Linisin ninyo yung Facebook niyo. Linisin ninyo. Huwag natin ipapahiya si God. Napapahiya ba si God sa laman ng ating Facebook? Or napaparangalan siya? Huwag natin siya ipapahiya. Huwag natin siya i-dishonor. Ang heart natin, na kahit sa anumang gawin natin, even sa ating Facebook, hindi masama ang mag-Facebook, okay? Pero kung nagpe-Facebook kayo, huwag sanang laman na basura at kahiya-hiya at napapahiya ang Diyos natin
sa laman ng ating Facebook. Ang laman dapat ng Facebook natin, it's all about God, about His glory, about sharing and making His name famous. Hindi making your name famous. Kasi tayo we want our names to become famous. Gusto natin maging famous, dapat ang ating ipinapakilala, walang iba kundi ang ating Diyos. Amen ba? Lastly, love. Dahil nabalitaan ko ang iyong pananampalataya sa Panginoong Yesus at ang pagmamahal mo sa lahat ng pinabanal ng Diyos. Ang love ni Philemon ay hindi lamang siya hanggang feeling. Maraming nagkakamali when it comes sa definition ng love. Akala ng iba ang love ay yung cozy feeling na kabum, kabum, kabum. Yung feeling na you are close sa isang tao. Yung feeling na gusto mo yung isang tao. Well, ang love, ang definition ng love ay hindi nag-i-stay sa feelings. Part yan. Pero ang feelings kasi, they come and go. Minsan nga yung mahal na mahal mo, nararamdaman mo, maya-maya nakakainis siya di ba? Sino nag-a-agree? Kung yun ang definition natin ng love ay nakabase sa pakiramdam, hindi tayo makakapagmahal ng totoo. Kasi ang love more than feelings. Ito ay decision. Decision ng love. Mindset yan. So ngayon, ibabalik ko sa ating Christian life, sa ating kapwa mananampalataya, kahit pa yung katabi mo, nakakainis ng nuknukan. Mamahalin mo yan kasi kapatid mo yan sa Panginoon. Ganun si Philemon, kahit inoffend siya, kahit ginawan siya ni Onesimus ng hindi maganda, pinili niyang tanggapin ito. Hindi na lamang basta slave, kundi tinanggap niya ito bilang kanyang kapatid sa Panginoon. Ganun ang love. Yun ang tunay na pagmamahal. Verse 7, minamahal kong kapatid, labis na nagbibigay ng kagalakan at kaaliwan sa akin ng iyong pagmamahal sa mga mananampalataya na nagpasigla sa kanila. So ang love ni Philemon ay hindi lamang nag-refresh sa puso ng mga believers, kundi maging kay Apostle Paul. Siya na nakarinig ng ginagawa nitong si Philemon ay na-refresh din siya, napasigla ang kanyang puso. Nung nabalitaan niya na itong si Philemon ay talagang mahal na mahal niya ang church, siya ay napasaya. Ganon din ako pag nakikita ko kayo na nandun yung love at respect at concern ninyo sa isa't isa bilang nanay sa spiritual. Alam ba ninyong ang aking puso ay lumulundag sa tuwa? Kaya sabi ko, yung mga anak namin sa pananampalataya, Panginoon, ay alam nilang mahalin ang isa't isa. Pag nakikita kong nagtutulungan kayo sa isa't isa dahil mahal ninyo ang isa't isa, iba talaga yung saya, iba yung sigla namin ni Bishop. Dahil sabi namin, hindi pala nasasayang ang pagtuturo namin. Hindi pala nawawalan ng kabuluhan ng aming pagsusunog ng kilay, ang aming pagpupuyat na manalangin, ang aming pagpupuyat na mag-aral para turuan sila dahil meron kaming nakikita na de-develop ang love nila sa isa't isa. Meron akong nabasa minsan, ang sabi niya, love is a luxury. That is sa point of view ng mga unbelievers. Sa mundo ng mga non-believers, luxury talaga ang love. Kasi very rare ang totoong love sa labas. Bakit? Kasi wala silang source. Wala sa kanila yung source. Hindi nananahan sa kanila ang spirit ng Panginoon na siyang source ng love. Pero sa loob ng church, iba sa atin, hindi sa case natin yon na ang love ay luxury. Ang love sa atin is a common thing. Bakit ko sinabing common thing? Hindi ko sinasabing common thing na ito ay walang halaga, kundi ito ay common thing dahil ito ay natural sa ating mga Kristiyano dahil ang Holy Spirit ang siyang nag-produce ng love sa atin. So dapat sa loob ng church, ang fellowship ng church, nariyaan ang love,
ang acceptance, ang inyong concern sa bawat isa. Napakahalaga ng love sa loob ng church. So how do we express or how do we show our love sa ating mga kaparehas na Kristiyano? Refresh others. I-refresh natin sila. Binigyan tayo ng Panginoon ng incredible opportunity na maging source ng refreshment sa mga taong nakapaligid sa atin. Katulad ng ginawa ni Philemon sa kanyang mga kapatid sa church sa Colossian. Yung presence at ang kanyang faith ay nag-uplift sa mga Kristiyano sa Colossae. So, paano natin i-refresh ang isa't isang? Maging encourager kayo. Sa pamagitan ng pag-encourage natin ay nare-refresh natin ang ating mga kapatid. So, paano tayo maging encourager? I-support natin sila at i-guide natin sila sa kanilang lakad spiritual. Suportahan natin sila during difficult times. Nandun tayong nakikinig, nandun tayo na nagbibigay sa kanila ng lakas. Paano ba tayo maging encourager? I-celebrate natin yung kanilang milestones sa pananampalataya. May nakita ako minsan sa highlights, sa messenger, may nakita akong isa rito na kumakanta yung kanyang kapatid, spiritual at saka biological brother niya. Ang sabi niya, bunso, kumakanta ka na. Ang sarap namang tingnan. Nakasama na kita sa ministry. Kasama na kitang naglilingkod sa Panginoon. Yay! Nakalagay doon. Nung nabasa ko yon, iba rin yung na-refresh din ako, na-encourage din ako dahil merong nagsiselebrate sa milestone ng isang bagong mananampalataya. Yung i-celebrate natin sila, yung sabihin natin, wow, praise the Lord, tuloy-tuloy kayo sa inyong paglakad sa pananampalataya. Yan ay pagiging encourager. Paano pa? Prayers. Lagi nating ipanalangin ang isa't isa. Serving. Tayo ay mag-serve sa isa't isa. Katulad ng example ng ating Panginoong Yesus ng kanyang humility and service. And lastly, paano pa tayong mag-refresh? Make allowance for each other's fault. Make allowance for each other's fault. Colossians chapter 3 verse 13. Make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Kung tayo ay nagpapatawad sa kamalian, sa mga nagawang pagkakasala ng ating kapwa mananampalataya, nare-refresh natin sila kasi kung pinatawad natin sila, yung bigat na kanilang nararamdaman dahil alam nilang na-offend tayo and sinabi natin sa kanila, you are forgiven, matatanggal yung burden na yun sa kanila. Therefore, sila ay ma-refresh. Pero kung ikaw, nag-hold ka ng grudge, humingi na ng tawad sa'yo at sabi mo, hindi kita patatawarin. And of course, hindi ka nagiging vessel ng pagre-refresh sa mga believers. So, nare-refresh natin ng isa't isa kung tayo ay matutong magpatawad. So, wag tayong mag-hold ng grudge. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, habang pinag-aaralan natin ng buhay ni Philemon, nakikita nyo ba ang inyong sarili sa buhay ni Philemon? Generous ka ba? Nakikita ba ang iyong pananampalataya sa iyong behavior at sa iyong character? Ikaw ba ay nagpa-practice ng love? Kayo lang ang nakakaalam niyan. Kayo lang ang makakasagot niyan. Tayo ay mag-pray. Father, maraming salamat po sa iyong mga salita. Nawa, O Diyos, sa mga itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng buhay ni Philemon, lakaran po namin ito, Panginoon, upang may honor ka namin sa aming mga buhay. Salamat po, Aba. In Jesus' name, Amen.